serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ben Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, 82 lalawigan sa buong bansa mas mapapalapit sa serbisyo ng gobyerno. Ito ay matapos ilunsad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, isa lamang ito sa mga inisyatibo ng kanyang administrasyon para magbigay pag-asa sa mga Pilipino sa pamagitan ng paglalapit ng serbisyo sa kanilang mga tahanan. Magkakahiwalay man ang ating mga isla, pinagbubuklod-buklod naman tayo ng isang diwa at isang pangarap, isang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Samantala, magsisimula ng mamahagi ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng tulong pinansyal sa mga may-ari ng sari-sari store na apektado ng implementasyon ng price cap sa bigas. Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ayudahan ang mga rice retailer na naapektuhan ng price ceiling. Ayon sa tanggapan ng Pangulo, magsisimula ng mamahagi ng ayuda ang DSWD sa mga sari-sari store simula September 25 hanggang September 29. Katuwang ng DSWD ang Department of Trade and Industry o DTI na tumukoy sa mga benepisyaryo. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon! Sa iba pang mga balita, sinisiyasat ng Philippine Coast Guard o PCG ang posibilidad na may iba pang bahagi ng West Philippine Sea ang kinukuhaan ng corals o bahura. Ito ay matapos kumpirmahin ng PCG na matindi na ang sira ng marine environment at coral reef sa seabed ng Rosul Reef at Escoda Shoal sa West Philippine Sea matapos makita ang ilang Chinese maritime militia vessels doon. Ayon kay PCG spokesperson J. Tariela, minomonitor din ng PCG ang ilang bahagi ng WPS dahil sa posibilidad na matulad pa ang ilan sa mga ito sa nasirang marine life. Samantala, hindi pa matiyak ng PCG kung ang ilang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sa WPS ay nagkaroon na rin ng katulad na coral destruction. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
Sa kaugnay na balita, naglagay ang China o Chinese Coast Guard ng floating barrier sa ilang bahagi ng Bajo de Masinloc or Scarborough Shoal para hindi makapangisda ang mga Pilipino roon. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, nasa 300 meters ang haba ng floating barrier. Nakita ito ng PCG at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na magsasagawa sana ng Maritime Patrol Mission sa Bajo de Masinloc. Sa pahayag ng PCG, 3 rigid hull inflatable boats at service boat ng Chinese Maritime Militia ang naglatag ng floating barrier nang dumating ang sasakyan ng BIFAR sa Scarborough Shoal. Batay sa mga ulat ng mga Pilipinong mangingisda, laging naglalagay ang CCG ng floating barriers kapag nakaka-monitor umano ng maraming Pilipinong mangingisda sa bahagi ng dagat. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay pa ring balita, Senate President Juan Miguel Zubiri hinikayat ang Philippine Coast Guard o PCG na alisin ang floating barriers sa Bajo de Masinloc. Ito ay matapos maglagay ang China ng floating barriers sa timog na bahagi ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal na bahagi ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Nanawagan si Senate President Juan Miguel Zubiri sa Philippine Coast Guard na agad na putulin at alisin ang mga illegal na istruktura na nakalagay sa West Philippine Sea. Hindi lang para igit ang ating sovereign rights, kundi para protektahan rin ang mga mangingisdang Pilipino mula sa anumang aksidenteng maaaring idulot nito. Ang pahayag na ito ng Senate President ay kasunod na rin ng impormasyon na naglagay ang China ng floating barriers sa timog bahagi ng Bajo de Masinloc o ng Scarborough Shoal. Gid ni Zubiri, walang karapatan ng China na maglagay ng anumang istruktura sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Binigyang din ng senador na nakakapagdudulot rin ng panganib ang mga floating barrier na ito sa mga bangkang pangisda dahil posible itong pumulupot sa propeller at makina ng bangka. Kasabay nito ay pinasalamatan rin ng mababatas ang PCG para sa kanilang walang patid na pagbabantay at pagprotekta sa mga lugar na bahagi ng ating teritoryo. Sila anya sa Senado ay naninindigan at sumusuporta sa ating tropa na ibinubuhis ang kanilang buhay para sa ating kalayaan. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro mariing kinondena ang paglalagay ng floating barriers ng China sa Scarborough Shoal. Dahil dito, hinimok ni Castro ang pamahalaan na agad maghain ng protesta laban sa patuloy na paglabag ng China sa soberanya ng Pilipinas at panggigipit sa kabuhayan ng mangingisdang Pilipino. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Hinimok ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pamahalaan na agad maghain ng protesta laban sa patuloy na paglabag ng China sa ating soberanya at panggigipit sa kabuhayan ng mangingisdang Pilipino. Kasabay ito ng pagkondena sa inilagay na floating barriers ng China sa Scarborough Shoal dahilan para hindi makapangisda ang mga mangingisda natin. Anya, patunay lang ito na expansionist agenda ng China. Maliban dito dahil sa pagpigil sa ating mga mangingisda na makapaghanap buhay ay lantarang panghihimasok pa rin ito sa ating soberanya. Maliban sa diplomatic protest, mahalaga na makakungaan ng suporta mula sa iba pang mga bansa para i-pressure ang China na igalang at sundin ang international law at kilalanin ang karapatan ng ating mga mangingisda. Setyembre 22 na matuklasan ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang nasa 300 metrong barrier sa paligid ng Bajo de Masinloc. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, inaasahang magbabalik na sa normal ngayong Setyembre 25 ang sistema ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ito ay matapos mabiktima ng cyber attack ang sistema ng pangunahing state insurer nitong weekend. Ayon sa ulat, isang grupo ang nagpakilalang Medusa at nanghihingi ng 300 milyong dolyar kapalit ng mga nakuha nitong datos. Patuloy na inimbestigahan ng PhilHealth ang naturang insidente, katuwang ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang maresolba ito. Kasunod nito, agad naglatag ng mga pansamantalang solusyon ang PhilHealth upang makapagpatuloy sa kanilang transaksyon ang mga miyembro, partikular sa mga benepisyaryo o benepisyo nito. Kinakailangan lamang magpakita ng photocopy ng PhilHealth ID, member card data record at iba pang supporting documents ang mga miyembro at mga dependent na kukuha sa kanilang claims. Pinayuhan din ng PhilHealth ang mga accredited healthcare facilities nito na ipagpatuloy ang pagkaltas ng mga PhilHealth benefits at ayusin ang temporary discharge setup hanggang maisaayos ang sistema nito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Mga ahensya ng gobyerno at publiko pinag-iingat sa Medusa ransomware. Batay sa ipinalabas na Cybersecurity Advisory ng Department of Information and Communications Technology o DICT, ang Medusa ransomware ay kadalasang umaatake sa mga publicly exposed remote desktop protocol o RDP server sa pamamagitan ng phishing campaigns o pagpuntirya sa kahinaan nito. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Naglabas ngayon na isang Cybersecurity Advisory ng Department of Information and Communications Technology o DICT kaugnay ng isang uri ng malware na Medusa ransomware. Kasunod yan ng naranasang system hack ng PhilHealth kamakailan na dulot nito. Ayon sa DICT, ang Medusa ransomware ay kadalasang umaatake sa mga publicly exposed remote desktop protocol servers sa pamamagitan ng phishing activities, pagpuntirya sa existing vulnerabilities nito. Oras na mapasok ang sistema, kaya na nitong kontrolin o encrypt ang lahat ng mahalagang files at datos sa naturang server. Kaugnay niyan ay nagrekomenda ng DICT ng ilang security at preventive actions para maiwasan ang Medusa ransomware. Kabilang dito ang regular na pag-monitor sa attack surface ng organisasyon at pagsasagawa ng port inventory sa sistema. Tiyakin may backup ng file system processes at iba pang digital assets. Magpatupad rin ng security information at event management system at gawing mandatory sa lahat ng tanggapan ng gobyerno ang pag-install ng anti-malware EDR. Ipagbawal rin ang paggamit ng mga piratang software at unlicensed programs, lalo na mga nada-download lamang online. Ugaliing mag-check ng anumang kadudadudang emails, partikular kung ito ay mula sa unknown addresses. Repasuhin ang Bring Your Own Device policy sa government offices at gayon din na access management policy sa digital assets sa work-from-home arrangements kabilang sa mga non-government issued computers. Magpatupad rin ang account lockout policies at recovery plan na kaya mag-retain ng maraming kopya ng sensitibo o proprietary data at servers sa isang tiwalay at secure na lokasyon. Kasama rin sa rekomendasyon nito ang palagi ang pag-update sa lahat ng installed programs at pagpapalawak sa kaalaman ng mga IT at cybersecurity personnel sa incident response procedures tuwing may cyber incidents. Ito si Meran Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, 66 na mga kandidato sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataang Elections o BSKE ang posibleng ma-disqualify dahil sa maagang pangangampanya. Ayon sa Commission on Elections o COMELEC, kasalukuyan o kabuuang 1,955 show cause order ang ipinalabas ng poll body para sa mga kakandidato sa BSKE. Sinabi ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia na 228 na kandidato ang sumagot habang 104 ang naibasura
dahil walang matibay na basihan. Dagdag ni Garcia, posibleng dumabi pa ang masasampahan ng disqualification cases dahil hindi pa ito tapos magpalabas ng show cause order. Ayon pa kay Garcia, may mga kandidato na nagsasagawa ng raffle draw gumagamit ng social media, nagdidikit na ng campaign material kahit hindi pa panahon ng pangangampanya. Ipinaalala ng COMELEC na sa October 19 hanggang 28 pa maaaring mangampanya para sa BSKE. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, patuloy pa ring pinag-iingat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang mga residente malapit sa Bulkang Taal sa banta ng volcanic smog o VOG na ibinubuga ng bulkan. Batay sa 24-hour monitoring ng PHIVOLCS, muling nagkaroon ng VOG sa bulkan bagamat hindi na ito kasing lakas kumpara noong mga nakalipas na araw. Bahagya ring bumaba ang emisyon ng volcanic sulfur dioxide mula sa crater ng bulkan na umabot sa 2,730 tonelada. Gayunman, may upwelling pa rin ng mainit na volcanic fluids sa main crater lake. Tuloy-tuloy din ang pagbuga ng plumes sa bulkan sa nakalipas na araw na umaabot sa 2,400 metro ang taas. Sa kabila nito, wala namang naitalang anumang volcanic earthquake sa bulkan sa nakalipas na 24 oras. Nananatili pa rin nakataas ang Alert Level 1 sa Taal Volcano. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, pinayuhan ng mambabatas ang Department of Health o DOH na mamigay na rin ng face mask at iba pang proteksyon sa mga lokal na pamahalaan na lantad sa epekto ng volcanic smog. Ito ay kasunod ng pamamahagi ng Anak Kalusugan Party List ng N95 face mask sa bayan ng Nasugbu, Tuy at Balayan sa Batangas. Ayon kay Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes, bagamat bahagya ng humupa ang VOG sa paligid ng bulkan ay posibleng maulit ito lalo at nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Mahalagaan niya na handa ang mga komunidad sakaling magkaroon muli ng insidente ng VOG upang maprotektahan ang mga residente sa magiging epekto nito sa kalusugan. Nauna nang nagbabala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na maaaring maulit ang VOG dahil sa patuloy na pagbuga ng taal ng sulfur dioxide. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, napabilang ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa may pinakamataas na ranking sa World International Interconnected Airports sa buong mundo. Ayon sa International Air Transport Association o IATA, sumampa sa ikatlong pwesto ang NAIA mula sa ika-15 pwesto sa 50 global airport mega hub sa buong mundo. Kaugnay nito, nasa ikatlong pwesto ang Pilipinas pagdating sa may pinakamura o low-cost airline carrier. Ayon kay Manila International Airport Authority o MIAA OIC General Manager Brian Co, isa itong magandang indikasyon sa muling pagbangon ng bansa mula sa pandemya. Dagdag ni Co na isa sa mga naging dahilan ng pagtaas ng ranking ng paliparan sa Pilipinas ay pagdami ng mga international airline companies na lumalapag sa NAIA at pagdami ng international flights ng ating flag carrier na Philippine Airlines o PAL sa iba't ibang bahagi ng mundo.
Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Pagpopondo para sa feasibility study ng pagtatayo ng cut-off channels sa mga kailugan sa Rehiyon 2, inaprubahan ng Cagayan Valley Regional Development Council. Ang kabuuang ulat ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Manamnama ti panang isayangkat ti panagadal para iti panang ipasdag ti cut-off channel si tinaduma-duma river sections diti Rehiyon 2. Napagnunumuan iti 128th Regional Development Council when RDC meeting ti panangaprobar iti endorso funding request para iti nasawa panagadal iti gandat ang mapapigsa ti discharge rate ti Cagayan River ken masulbar ti nabayagan na parikot iti panaglayos dagito a channel ket nakalinya kadagiti rekomendasyon ti 2002 Japan International Cooperation Agency when a JICA feasibility study on the flood control project for the lower Cagayan River. Iti mensahe ng embasa ni Vice Chair Christian Guzman impaganatgat ni RDC Chair ken Isabela Governor Rodito Albano III ti panakasapol ang masulbaron dagiti panaglayos agraman ti siltation crisis iti Magadam. Nadakama dito iti gobernador tinapalalo a kasasaad ti dam aron rumuar kadagiti panagadal 40 to 50% ti kapasidad daytoy iti nakompromiso wenno nasayang gapu iti siltation. Manipud Tuguegarao City dayto ni April sa Lucan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dumako naman tayo sa Baguio City. Mobile birth registration ipatutupad ng Baguio City Local Civil Registry Office. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jong Munar. Mangipatungpal manan iti Local Civil Registrar's Office iti mobile birth registration iti Sangagusot 28 nga barangay iti syudad ti Baguio. Sigon kini Local Civil Registrar Luz Perez daytoy ket gapo tanaduktalan nga dupay lang dagiti unregistered individuals iti syudad. May basar iti 2020 population census na stroke nga 4,000 nga umili ti Baguio iti sanpay laing nga nairehistro. Inaon pay ni Perez sa kangrunaan makagapo iti daytoy ket daduma kadagiti residente nang runa dagiti senior citizens ti sanpay lang nga aware iti kinapateg iti birth registration ken dagiti daduma ket gapo ta umakakar da ti sabali nga lugar iti agdama ket manarimaan iti panakikoordinar da kadagiti babarangay nang runa kadagiti adan iti kadwan nga unregistered individuals. Inayon na ang mga patungpal damatlaeng iti massive information education campaign kadagiti babarangay may naig iti kinapateg iti birth registration. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac. Kontrabigay Committee at Complaint Center laban sa vote buying itinatag sa bayan ng San Andres. Narito ang balita mula kay Jan Tatad. Nagtatag nin Kontrabigay Committee asin nagtalaga nin Complaint Center para digdi sa banwaan nin San Andres sa Catanduanes katakod ka nagpaparaning 2023 barangay sa Kodsangko ni ang Kabataan Elections. Segun sa lokal na gobyerno ni San Andres, sindaan ka inot-inoti na nagbilog kan komiting ini asin nagtindog nin Kontrabigay Complaint Center sa Catanduanes katakod kan COMELEC Resolution number 10946. Mauot daa kan pagtatag na ini na mas mapadali ang proseso nin pagresebe nin mga reklamo o kausipan na may kinaaraman sa pagbarakal asin pagpapabakal kan mga boto.
Ang nasabing kontrabigay complaint center naging operasyonal kasabay kan pagpuon nin election period kan Agosto 28 asin madalagan man ini hanggang 29 ni Nobyembre kan presenteng taon. Hali digdi sa Radyo Pilipinas Virac, ini si Jan Tatad para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jan Tatad mula sa Virac. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Mahigit 400 PNP personnel mula PRO7 isinailalim sa reassignment dahil may mga kamag-anak na kandidato sa BSKE 2023. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Bukabas sa 450 ka mga polis ubos sa Police Regional Office 7 ang gipang reassign human nga doon na sila'y kabanay nga may kandidato alang sa barangay ug SK elections karong maabot nga Oktubre 30. Kini mao'y gikumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari ang tigpamaba sa PRO7. Kinadaghanan sa mga gipang reassign nga mga polis ang nagikan sa Bohol Provincial Police Office nga dunay 238 ka mga polis. Gisundan sa Cebu Provincial Police Office nga 204 ka mga gipang reassign nga mga polis. Negros Oriental Provincial Police Office 78, Siquijor Provincial Police Office 15, Cebu City Police Office 1, Regional Mobile Force Battalion 7 4, Lapu-Lapu City Police Office 3 ug Mandawi City Police Office 2. Ipasabot ni Pilari nga temporaryo lamang ang reassignment sa naisgutang mga sakop sa kapulisan ug say gayon nga walay igong rason nga ipabilin sila sa ilang kasamtangang assignment. Inighuman sa election period mabalik ra gyapon sila sa ilang original nga place of assignment. Ang mga gipang reassign nga mga pulis matod ni Pilari gibalhin lamang og laing police station apan anaara gihapon sa susamang lalawigan. Ang maong lakang gihimo usab aron masiguro nga dili makaimpluwensya ang kapulisan sa eleksyon hilabi na og aduna sila'y kabanay nga may kandidato. Gikan dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu kini si Angelita Hapal alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Angelita Hapal mula sa Cebu. Pumunta naman tayo sa Iloilo. National Coconut Congress gaganapin sa Iloilo City sa buwan ng Nobyembre. Pakinggan ang kabuuan ng ulat na ihahatid sa atin ni Janelle Baclay. Magahiwat sa 3 ka adlaw nga National Congress ang mga coconut coffee kag cacao growers sa syudad sang Iloilo. Sa maabot nga Nobyembre 8 tubtob 10 yara sa 1,500 ka mga delegado gikan sa nagkalanlain nga lugar sa pungsod ang magatambong sa Coconut National Congress sa Iloilo Convention Center. Katuyuan sinisuno kay Popa Agriculture Cooperative President Buen Mondihar nga matudloan ang mga mangunguma sang pagtanom sang kakao, kape kag lubi. Mapasanyog ang ila produksyon labi pa kag nagataas ang demand sang produkto sa bilog nga kalibutan. Lakip man sa pagkatalakayon sa pagtilipon ng pagbulig sa pag-inganyo sa mga upland farmers nga mag-convert sang ila talamnan kag kaingin sa plantasyon sang kakao, kape kag lubi sa diin dako ang ila pagkakitaon. Ginalauman nga magatambong man sa okasyon mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga muman ang nagapabilin nga tiglikom sang Department of Agriculture. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao. Davao City Police at Central 911 nagsagawa ng inspeksyon sa mga manhole sa Davao City bilang parte ng anti-robbery campaign. Narito ang detalye ng balita na ihahatid sa atin ni Armando Feniquito mula sa Davao. Nagpahigayon og inspeksyon sa mga manhole drainage ang Davao City Police Office ug Davao City Central 911 isip parte sa ilang anti-robbery campaign. Sa pahayag nga gipagula ni DCPO spokesperson Captain Hazel Tuazon, unang gihiling ang manhole sa San Pedro Street nga duol sa mga pawn shop, money remittance centers o guban pang mga establishmento kini aron masuta
ang posibleng agihan sa mga kawatan nga kasagaran nagaagi sa drainage network sa dakbayan para manlungkab. Kainomduman nga dunay nahitabong lungkab sa dakbayan pipila ka mga semana na ang nilabay kun asa nasuta nga miagi ang mga kawatan sa kanal duol sa usa ka grocery store. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Feniquito, alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Feniquito mula sa Davao. Pumunta naman tayo sa Marawi. Bangsamoro Government isinusulong ang partisipasyon ng mga lokal na komunidad para sa mapayapa at maayos na BSKE 2023. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Mas pakarani na Bangsamoro Government kumadaklataw labaw si kumawawatan na derpa sa programa ira na Community-Driven Safety Security ngulalan sa Ministry of Public Order and Safety o di na MPOS. Kabasa ay MPOS Director General Attorney Al-Rashid Balt, isay ni kumapanamariraran sa kapakalikay kung mga widakala adi na kimamanya aniyan kung kapakatalinguma o barangay sanggunian at kabataan election sa giyang kay October 2023. Padaya ko kalalaman nira na ugup uman makatalinguma so kasimili sa uluan kuma barangays. Kabasa ibalt na aya plano iran sa Ragunayan na mas makalawlad so kasunguan nira na mga darpa kagisa kumyaw na agumyay po sa Ragun nasisirang bumya kasong ko mga hotspot municipalities o mga provinces. Misabab siin na panguyatan ni Balt sumadaklataw ko kasagudwakiran ko programa iran para ko kapakalikay ko mga widakal agusimokot sabab sa eleksyon. Puon sa Islamic City of Marawi, Johania Yusuf para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Johania Yusuf mula sa Marawi. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Binalaan ng Securities and Exchange Commission o SEC ang publiko laban sa pag-invest sa karagdagang 3 negosyo na hindi nila otorisadong magsulisid ng investment. Sa 3 magkakahiwalay na abiso, binalaan ng SEC na walang kaukulang lisensya na magbenta o magsulisit ang Moo Farm, Ain E-Commerce at Centuros Finance Group 2. Ang Moo Farm ay di umano'y hinihikayat ang mga tao na mag-invest sa kanila na may 8 level, kung saan ang pinakamababang investment, ang Cow 1 Basic Plan, ay nagkakahalaga ng 300 piso hanggang Cow 8 Master Plan na nagkakahalaga ng 50,000 piso na nangangakong may kikitain silang 100 piso at 50,000 piso araw-araw ayon sa pagkakasunod. Sinabi na ang mga mag-i-invest sa Moo Farm ay makakatanggap kaagad ng 100 piso sa oras ng pagrehistro nila sa kumpanya. Ayon sa SEC, ang Moo Farm ay kahalintulad ng Ponzi scheme kung saan ang pera mula sa mga bagong investors ay binabayad sa mga peking kita ng mga naunang investors at nakadisenyo para pumabor sa mga taong maraming mahikayat na mag-invest at hindi pumapabor sa mga bagong miyembro dahil sa nauubusan ang mga taong pwede nilang i-recruit. Para naman sa Ain E-Commerce, ayon sa SEC, hinihikayat ang mga tao na mag-recruit ng ibang tao na naghahanap ng part-time na trabaho at kikita sila ng 1,000 hanggang 5,000 piso kada araw. Sinabi ng SEC na isang tasking at recharging scheme daw ito na kung saan ang scammers ay nangangako ng hindi matutupad, nagbibigay ng positibong reviews at peking testimonya mula sa hindi totoong personalidad para hikayating mag-invest sa kanila.
Samantala, di umano'y hinihikayat ng Centuros ang publiko na mag-invest online sa kanilang programa na tinatawag na Alpha, Bravo at Charlie, kung saan nangangako sila ng garantisadong kita mula 80% hanggang 160%. Ayon sa SEC, ito raw ay nagva-violate sa Sections 8, 26 at 28 ng Securities Regulation Code. Ginagamit raw ng Centuros ang pera ng publiko para mag-invest sa cryptocurrency at sa gayon ay mabayaran ang kanilang kinikita sa investment. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tumaas ang bilang ng mga umutang sa bangko pero ito ay naging mabagal. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, na noong Hulyo ay mayroon silang naitalang pagtaas ng mga umutang sa bangko, subalit ang dahilan ng pagbagal ay dahil sa mayroong mataas na interest rate. Sa kanilang pagtaya na ang mga outstanding loans ng universal at commercial banks ay umangat ng 7.7% sa Hulyo. Resultaan niya ito ng pagpapaluwag ng mga bangko ng kanilang loan policy para mas dumami pa ang bilang ng mga magkakaroon ng pagkautang sa bangko. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Matapos ang magkakasunod na pagtataas sa presyo ng mga produktong petrolyo, asahan naman sa Martes ang price rollback. Ayon sa oil industry source, aabutin ng 40 sentimo kada litro hanggang 60 sentimo kada litro ang ibababa sa presyo ng diesel. Nasa 10 hanggang 20 sentimos kada litro naman ang rollback sa presyo ng gasolina. Ang bawas presyo ay dulot umano ng 4-day petroleum trading mula nitong nakaraang linggo. Bumaba ang presyo ng langis pagkatapos maganap ang may 10 sunod na linggong taas presyo ng gasolina at 11 na sunod na linggo na taas sa presyo ng diesel at kerosene. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakuha ng Pilipinas ang unang gintong medalya sa 19th Asian Games sa Hangzhou, China sa pamamagitan ng Taekwondo. Pagkatapos makopo ang bronze medal sa men's individual pomse sa Linan Sports Culture and Exhibition Center, nakuha naman ni Patrick King Perez ang gintong medalya sa men's Taekwondo event. Samantala, naging matagumpay ang unang sabak sa light heavyweight category ni Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall. Nagwagi ito laban kay Dalai Gadzorin ng Mongolia sa score na 5-0. Dahil sa panalo ay pasok na si Marshall sa round of 16 ng men's 80 kg class. Si Marshall na rin ang pangalawang boksingero na nagwagi sa kasalukuyang Asian Games kung saan unang tinalo ni Mark Ashley Fajardo si Dorji Wangdi ng Bhutan sa first round. Ang balitang iyan ay mula sa RP2 Sports 918 kHz. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakagawa ng pambihirang goal si Isabella Preston ng Philippine Women's Under-17 National Team para gulantangin ang Vietnam 1-0 sa ikalawang round ng 2024 AFC Under-17 Women's Asian Cup Qualifiers. Kapwa koponan ay pumasok sa laban na may 3 puntos sa Group B kung saan ang mananalo ay sasamahan ng Australia sa susunod na taon sa Indonesia. Halos nasa kamay ng mga batang Filipinas ang bola sa buong first half na linaro sa Vietnam Youth Football Training Center sa Hanoi, subalit hindi sila makaskor kay Vietnam goalkeeper Le Thi Thu kung saan makailang beses muntikan ng makagol si Nina Mathelos. Umabot sa ika-56 na minuto kung saan nakahanap ng butas ang Filipinas Under-17 at ito'y isang kapana-panabik na katapusan. Nakakuha ng foul si T. Piding mula sa Vietnam at ito'y naghudyat ng isang free kick para kay Preston. Sinipa ni Preston ang bola sa taas ng goal kung saan hindi ito naabot ni Le.
Hindi na pinabayaan ng Pilipinas ang kanilang abante at tuluyan ng tinapos ang laban na may isa silang goal. Ang mga bansang kwalipikado na rin ay ang host Indonesia, defending champions Japan, 2019 runners-up North Korea, 2019 third placers China, Group A winner South Korea, Group A second placer Thailand at Group B winner Australia. Gaganapin ang 2024 AFC Under-17 Women's Asian Cup sa Indonesia mula Abril 17 hanggang 20 sa susunod na taon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natalo muli ang Gilas Pilipinas Under-16 squad 87-59 sa bronze medal match ng FIBA Under-16 Asian Championship na ginanap sa Doha, Qatar. Dikit ang score sa unang quarter ng laban kung saan 3 puntos lamang ang abante ng China 20-17. Subalit lumayo ang China sa second quarter 24-12 at hindi na nakabawi pa ang Pilipinas. Nalimitahan ng China ang Pilipinas sa 8 puntos sa third quarter at lumamang pa sila ng 38 puntos. Kahit natalo ang Gilas Boys ay pasok na rin sila sa FIBA Under-17 World Cup sa susunod na taon. Nalimitahan ng China ang output ni Kiefer Alas sa nagawa nitong 13 puntos habang nanguna si Joaquin Lodeviche sa score niyang 15 puntos. Nakapag-ambag naman si Iros Chua ng 10 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at segmentong Balitang Sports. Para naman sa ating mga kachismis, narito na ang ating segmentong Balitang Artista kasama si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na ulit si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Ito after 6 years, nagbalik It's Showtime ang isa sa mga miyembro ng 2NE1 o 2NE1 at ang pampansang krung-krung na si Sandara Park. Sa September 23 episode ng Kapamilya Noontime Show, pinerform ni Sandara ang kanyang single na Festival at ang I Am The Best ng dating K-pop girl group na 2NE1 na kinabibilangan niya noon. And sabik na napa-WhatsApp madlang people si Sandara sa kanyang pagbati sa madlang people na talaga namang na-miss niya for so many years. And sa ating panonood sa YouTube mga kachismis ay noong 2017 pa ang huling guesting ng ating K-pop superstar sa nasabing noontime show. And paliwanag dyan ni Dara, quote and quote, hindi kasi ako nakapunta dahil sa COVID. So I was really waiting for this moment na babalik ako sa Showtime. And say pa niya sa kanyang huntahan with its Showtime host Ann Curtis, mahal na mahal daw niya ang Pilipinas at ang Kapamilya Network. Siyempre, ang mga kapamilya niya dyan sa nasabing network. And tila nagtataka si Dara kung bakit wala siyang picture sa hallway ng ABS-CBN. Request pa niya dun sa nasabing guesting sa noontime show. Pakilagay niyo po yung picture ko. And sure na sure tayo dyan na na-enjoy ni Sandara ang kanyang guesting muli sa It's Showtime. And para sa kaalaman na rin natin o kaalaman na rin ninyo mga kachismis na siya lang naman yung nanalo noong
2004 sa Star Circle Quest, and nakapag-release siya ng kanyang hit single na In or Out at bumida sa pelikulang Candice Beloved kasama si Hiro Angeles. And after 4 years nang mag-debut ang kanilang grupo na 21 na naging isa sa mga pinakasikat na girl group sa mundo, at pinasikat nila ang mga kantang Fire, I Don't Care at I Am the Best. And samantala, nagsalita na ang kapamilya actor Joshua Garcia sa tunay na relasyon na namamagitan sa kanila ng French-Filipino athlete na si Emilien Vigier. Sa isang presko ng kanyang bagong pelikula na Fruitcake, na itanong sa kanya kung ano ang tunay na estado ng kanyang buhay pag-ibig. Hindi niya diretsahang sinagot at hindi niya dininay ang tanong sa kanya, kahit kabi-kabila na ang post nila sa Instagram. Here ni Joshua Jan, quote and unquote, about that. Okay, para maklaro na lahat and wala na ring maitanong ang lahat. Baka sabihin kasi nila i-deny ko yung babae, diba? O paglalahad pa ng young actor, hindi ko siya dinedeny. It's just that ako and her decided not to share it with everyone. Kasi yung relationship na yan, kami lang naman yung parte doon eh. And pagdadagdag pa ni Joshua, galing na kasi ako sa iba't ibang klase ng relationship, and every time na sinishare ko siya sa lahat, parang nagkakagulo, nagiging shaky yung relationship. And importante para kay Joshua ang privacy ng kanyang mga minamahal. Ika nga, less talk, less mistake, at less chismis. Speaking of Fruitcake, bago sa yung kanyang bagong offer, walang problema kay Joshua kung maraming bida sa isang pelikula kagaya neto. Punto niya, mas relax, mas masaya daw siya. It's a different experience daw kapag siya daw yung bida. Kasi kapag bida ka, lahat po may pressure sa iyo. Dapat mataas ang rating nito, dapat ganyan. Pero pag ganito, mas kalmado. And ilan sa mga kasama niya sa movie project na yon ay sina En Chong D, Ria Atayde, Heaven Peralejo, Jane Oinesa, Dominic Ochoa, at marami pang iba. And ito pa back to back na masasaksihan ang mga magwawagi sa nalalapit na kompetisyon ng The Miss Philippines Culture and Heritage Celebration at Mr. Pilipinas Worldwide. Pareho itong mangyayari sa October 24 sa iisang venue, ang Mall of Asia Arena. And mauunang magsimula ang Mr. Pilipinas Worldwide na may 17 kandidato, at susundan ito ng female beauty pageant na lalahukan ng 21 mga kababaihan mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at mula sa Filipino communities ng Estados Unidos ang maglalaban-laban sa The Miss Philippines. And bago ang finale ng dalawang pageants, magsisilbi silang influencers upang i-promote ang kultura ng ating bansa sa kauna-unahang The Filipino Festival sa pamamagitan ng The Filipino Food and Products Fest, The Filipino Fashion, The Filipino Music Fest, at The Filipino Film Festival. At ito ang twist mga kachismis, wala na daw swimwear competition ng parehong pageants, and sa halip na evening gown, magkakaroon ng red carpet moment ang The Miss Philippines, kung saan ang mga kandidata ay pwedeng magsuot ng kahit anong outfits para sa kanilang formal wear na hindi limitado sa gown lamang. And kinumpirma din ng Mr. Philippines Worldwide na imbes na magkaroon ng question and answer round, ang mga kandidata ay bibigyan sila ng plataforma upang talakayin ang kanilang mga adhikain. And ang mga mananalo dyan sa competition na yan ay mabibigyan ng pagkakataong irepresenta ang Pilipinas sa prestiyosong international competitions. And ang title holder ngayon ng The Miss Philippines ay si Miss
Supranational first runner-up Pauline Amilinks, habang si Mr. Pilipinas Supranational Johannes Risler ang nakatakdang magpasa ng mga titulo sa mga mananalo. Ayan, aabangan natin yan mga ka-chismis. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga ka-chismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang, sa studio. Kasama natin si Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo. Pinasasalamatan din natin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon. Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamanghap ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat